Ano ba? Naniniwala ka bang first love never dies? Ako naniniwala akong first love never dies. Kasi di ba sabi nila, binubuo daw tayo ng iba't ibang ambag ng iba't ibang tao na nakikilala natin sa buhay natin. So kasama doon yung una nating minahal. Kaya naniniwala ang first love never dies kasi hanggang ngayon, buhay pa siya. Huwag naman nating patayin! Pero si Baus, feeling ko para umi-eksena na doon. Ako naman ay naniniwala na ang first love ay namamatay. Yes. Dahil kung may first love, may second love, may third love, may fifth love, may 37th love hanggang mahanap mo ang true love. Eh, si Heart ang gusto kong malaman. The people Total! I mean, Naniniwala ba? Usually, host po ako Feeling ko dito, na. pero dahil sa topic na to, isasagot ko siya. In life, you do have a true love, you have the right love, and then you also have a great love, and then destiny. Apat kasing nangyari sa akin. But not necessarily you end up with them. Sometimes, some loves are meant to be great, so you will remember them for a lifetime. So not necessarily, guys, ita-treasure natin yung memory. Heart, sino ba yung first love ngayon? First love ko? Oo. Si John Prats. Bago yan, tanong ko muna kasi ikaw, Heart, di ba may mga Yes. tinutulungan ka rin mga organizations? Yes. So, what is your stand on it muna? Ako, for the longest time, no eh. Hindi kasi ako mahilig mag-post kasi nga iniisip ko kung anong tingin ni Lord ang tama. Points ko na lang sa heaven, sa afterlife ko ang iisipin. But, bilang we are also public figures, in a sense, it's good to create awareness for certain organizations. So, from time to time, it's a yes. There's strength, tama. Thank you very Sabi ni Miss much. Yuji. Tanungin natin na nag-iisang Jusa Joy. Ikaw, anong opinion mo dito? Ako, yes. Dapat nating i-post yung mga pagtulong natin sa social media pero with an exception. Hanggat maaari, mag-post tayo nang hindi natin pinapakita yung itsura o kalagayan ng mga tinutulungan natin kasi somehow it's a form of exploitation. Tayo naman natin na nakikita nila yung mga ganong kalagayan nila kasi kung ako din naman natutulungan, ayokong pinopost yung pagmumukha ko at pinabalandra na nangangailangan ako ng tulong. So yes, dapat natin siyang i-post kung ang goal natin is to inspire other people, to help other people as well. Pero no to posting if ang goal lang natin ay mag-clout chase. Very well said. Una-una pala, tanungin natin ating celebrity Baus. Baus, kinasal ka na ba? hindi pa. Nailibing ka na ba? Malapit na. Pero ito, anong opinion mo, Baus? Grabe tong tanong na to. Talaga nga namang napapanahon, di ba? Pero feeling ko po, okay, mas masakit kapag walang pumunta sa kasal mo kasi sa libing mo, tama nga si Miss Maris, di ba? Hindi mo na malalaman yun, hindi mo na maaalala. Saka, masakit pong makita ang mga loved ones mong umiiyak habang kumakain ng biskwit, di ba? Mahirap po yun. Pero pag sa kasal mo walang pumunta, ibang level ng heartache yun. Kasi kaya nga yun kasal eh, dapat may kasali. Dapat meron kang makakasalamuha. O, di ba? Kasi pag walang pumunta sa kasal mo, hindi na kasal yon. Ang tawag na doon ay sakal. Okay? Eto nga mukhang mainit na ang diskusyon namin dito with Celebrity Peep Joy and Celebrity Peep Baus. Group 1, please present to the class. Thank you, sir. Our Maraming presentation. Hindi ko sure kung tama, kung a-agree sa akin si Baus. Pero sa akin, mas importante yung connection dahil yan ang pinakamagandang desisyon para magkaroon ka ng magandang propesyon. Nice! Ako, agree din ako sa'yo na actually connection din. Kasi nga, di ba, it's not what you know, it's why you know. And who you know. No, pero kasi yung connection na yun, it's also the person who can best appreciate yung inaral mo, yung experience mo. So, hinahanap mo rin yung taong talagang marirecognize yung skills and talents mo para nga makuha mo ang iyong profession. At saka parte ng edukasyon niya tinuturo sa atin, bata pa lang tayo, learn how to make connections. Yes, pag hindi nagbayad, meron kang disconnection notice. Ang galing, ha? No.